Inuulit din natin sa mga OFW na may mga employment changes bago kayo uuwi sa Pilipinas, kagaya ng mga nag-change employer, change job site, change company name kahit pareho pa rin ang owner, change position at yung mga babae na nag-change ng marital status na napalitan ng apelyido sa visa, passport at kontrata, at yung mga galing sa visit visa na naging employment visa. Isama na rin natin ang mga OFW na first time na uuwi sa Pilipinas para magbakasyon. Kailangan nyo pa-verify na kontrata sa Polo Office kung saan bansa kayo nagtatrabaho para makakuha kayo ng updated OEC sa POA sa Pilipinas at para hindi kayo magkaproblema kapag pabalik na kayo. At ang mga requirements sa pagkuha ng OEC sa POA para sa mga OFW na nabanggit ko ay number 1. Ang inyong Polo Verified Contract. Number 2, ang inyong valid passport at ang inyong valid working visa. Yan lang naman guys na tatlo ang kailangan nyo dalhin sa pagkuha ng OEC sa POA sa Pilipinas. Hindi na kailangan ng SORNA statement at lalong-lalo na ng insurance. Inalis na ang dalawang yan. Ngunit eto guys ang bago sa PAPSBAM na upon contract verification ay na-update na ang OEC sa inyong PAPSBAM account. So meaning guys, yung date ng pag-verify nyo ng inyong kontrata ay yun na yung magiging date created. Kaya napapansin ng maraming OFW na pag-open daw nila ng kanilang PAPSBAM account ay ready to print na ang kanilang OEC. Yun nga guys, dahil na-update na ang inyong OEC upon contract verification. So huwag kayo mag-alala guys, dahil kung aabutan man ito ng expiration bago pa man ang flight nyo pabalik sa ibang bansa, ay kailangan nyo lang mag-reacquire or kumuha ng bagong OEC gamit ang PAPSBAM account nyo. Basta kapag updated na ay hindi nyo na kailangan pumunta sa POA, ipaprint nyo na lang. Pero sa mga hindi pa updated ang OEC after makapag-verify ng kontrata, ay saka lang kayo sasadya sa POA dala ang mga requirements na nabanggit ko.